Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Maalab na tinugon ni Lucy ang mga halik ni Gael. Binuhat siya nito at hinayaan lang niya ito. Patuloy ang halikan nila nang dalhin siya nito sa kwarto nito. Nang makarating sila sa kwarto nito ay ibinaba at isinandal siya nito sa pintuan. Patuloy siya nitong hinahalikan ng marubdob. Napaungol siya sa sarap ng sensasyon. Bumaba ang mga labi nito sa liig niya habang hinahaplos ng kamay nito ang hubad niyang balat sa ilalim ng t-shirt niya. Dahan-dahan niyang hinubad iyon na parabang naglalaan ng oras. Napakaganda mo, Lucy. Bumuntong hininga siya. Nakikita niya ang pagnanasa sa mga mata nito sa katawan niya. Itinaas nito ang kamay niya sa kataas ng ulo niya bago siya nito hinalikan ulit. Ang isang kamay naman nito ay tinanggal ang bra niya at marahan na hinaplos ang kanyang dibdib. Napaungol naman siya. Patuloy ito sa ginagawa sa leeg niya. Hinayaan niyang lasapin nito ang bawat sensitibong parte ng katawan niya, lalo na sa bawat peklat na dinadaanan nito. His lips trailed to her neck. Binitawan nito ang mga kamay niya bago tumuloy sa paghalik sa kanyang mga peklat sa katawan. She closed her eyes at ninamnam ang nararamdaman niya. Tila ba pinago nito ang mga kwento ng bawat peklat sa katawan niya. Muling dumaloy ang mga luha niya nang ma-realize iyon. Pinawi lahat ng mga halik ni Gael ang bawat luhang pumapatak sa mga mata niya bago nito halikan ang labi niya. Mas mabagal ngayon. May diin at gigil ang bawat halik nito sa kanya. Pumasok ang dila nito sa bibig niya at nilaro-laro ang dila niya. Bumaba ang kamay nito at hinimas ang isang dibdib. Bumaba na ang labi nito sa isa pa niyang dibdib at nilaro-laro ang matigas niyang dibdib. Gael, please. Marahan nitong hinubad ang jeans niya kasama ang kanyang underwear. Binuhat siya nito at maingat na hiniga sa kama. Nanatiling nakatayo ito bago hinubad ang t-shirt nito. Patuloy siya. Napakaganda ng katawan nito. Hindi putok na putok ang muscles nito. She knew how that felt like when he unbuckled his belt and pulled down his pants. Napatitig siya sa pagkalalaki nito. Ito ay isang banyagang bagay sa kanya. Siyempre naman dahil virgin pa siya. Natural, it will be painful. Napalunok siya muli nang kumubabaw na sa kanya si Gael. Malamig ang kwarto kahit walang aircon pero ang init-init ng katawan niya. Sinasabayan pa nito ang paghaplo sa dibdib niya habang pinipisil-pisil ang matigas niyang dibdib. Dumadapo ang dulo ng kanyang pagkalalaki sa kanyang balat at ito ay nagpabuhay sa pagitan ng kanyang mga hita. As a cue, bumaba ang kamay nito at niyakap ang pagkababae niya. Dinaman ng mga daliri nito ang pagkababae niya. Nakakagat niya ang mga labi niya imbes na mapaungol siya. Napasambunot siya rito dahil sa nararamdamang sensasyon. Napakasarap ng ginagawa nito sa kanya. Lumipat ito sa kabila niyang dibdib at binilisan nga nito ang ginagawa. She felt something building inside her. Gael, wait lang. Feeling niya. Just let it out, my commander. Sabi nito pagkatapos ay bumaba ang ulo nito sa pagkababae niya. Nang parang may sumabog sa kaibuturan niya ay mas lalo naman itong pinag-igi ang ginagawa sa pagkababae niya. He was slapping her folds and teasing her clit. He opened her legs wider at napapaungol na lang siya sa sarap na ginagawa nito. He's now eating her while folding her breast. Nang muli naman siyang sumabog ay pumaibabaw na itong muli sa kanya. Napalunok siya na makita ang ginagawa nito sa pagkalalaki nito. Handa ka na ba para sa akin, aking commander? Magkakasya ba yan? Tingnan natin.
Hinawakan niya ang labi niya habang marahang itinutulak ang sarili sa loob niya. Masakit, Gael. Pinaulanan siya ng halik sa mukha at leeg. Alam mo ba kung gaano kaganda ang katawan mo? Maging lahat ng peklat mo. I can kiss them every day. Tumingin siya sa kanya na puno ng emosyong sa mga mata nito. Bumubuti na ba ang pakiramdam mo? Oo. Hinawakan niya ang magkabilang kamay niya at inilagay sa ibabaw ng ulo niya. Pumusto din siya sa pagitan ng mga hita niya. Dahan-dahan siyang gumalaw. Napangiwi siya pero habang pabilis ng pabilis ang galaw nito, mas lalong gumaganda ang pakiramdam niya. Ramdam niya ang init ng pagkalalaki nito sa loob niya. Hindi nagtagal ay sinalubong na niya ang ulos nito. Tumango lang siya dahil hindi na siya makapagsalita sa sarap ng pag-ulos nito. Binilisan nga nito ang paglabas-masok sa kanya. Lumalagitnit ang kama at nanginginig ang katawan niya pero wala siyang pakialam. Lalong naging frantic ang mga galaw niya at biglang may naramdaman siyang mainit sa loob niya. Kumuha ito ng wipe sa bedside table bago siya nilinis. He cleaned himself as well before going back to her side and embracing her. Nakaramdam siya ng pagod. It was 2 AM nagising si Lucy dahil kailangan na niya maghanda. Natunghayan niya agad ang natutulog na anyo ni Gael. Ang braso nito ay nakapulupot sa kanya at ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang leeg. Hinaplos niya ang pisngi nito. Masaya siya na hinayaan niya itong gawin ito sa kanya. Hindi niya akalain na ibibigay nito ito sa kanya. Ito ang alaalang hindi talaga niya makakalimutan. Hinalikan niya ito sa noo bago hinalikan sa labi. Gusto mo pa? Sabi nito sa kanyang sexy bedroom voice. Nalaki naman ang mga mata niya. Nagising pala ito. Before she could even answer, nasa ibabaw na niya ito at niroromansa na naman ang katawan niya. She gave in and just enjoyed the moment. Buti na lang at noong alas 5 ay tulog na tulog ito. She was able to take a bath and put down her luggages. Nang balikan niya ito sa kwarto ay nagsulat siya sa isang papel. She left it in his bedside table para sa kanila ito. Napatigil siya sa panunood sa natutulog nitong anyo na may mag-text sa kanya. Bababa na ang chopper sa loob ng 10 minuto. Sa huling pagkakataon, hinalikan niya ang noo ni Gael at bumulong. I love you, Gael. Tahimik niyang nilisan ang bahay nito at iniwan ang susi na pinahiram nito. Naroon na nga ang chopper at naroroon na rin si Ryan. Nagpaalam ka na ba? Tumango naman siya. Medyo. Sana maging matagumpay ang mission mo. Niyakap niya ito saglit. Thank you for everything. Makikita pa kita. Oo, magkikita pa tayo. Naglakad na siya papunta sa chopper at sumakay na doon. Nang palipad na ang chopper, ipinikit niya ang mga mata at hinayaang lumabas ang luhang pilit na umaagos sa kanyang mga mata. Niyakap ni Lucy ang ma'am niya at si Simon. Ngayon lang niya nakita ang mga ito pagkatapos na nangyaring pananambang sa kanila. Mommy, congratulations anak. I'm so proud of you. Ganda mo ngayon sis ang blooming mo. Ginitian niya si Simon. Lagi naman ako maganda Iba parang ang liwanag ng aura mo. Alagang-alaga ka ni Gael ha. Sa binanggit nitong pangalan biglang sakit ang naramdaman niya. Ngumiti lang siya. Nag-iba ang tingin sa kanya ni Simon na tila ba may alam itong iba. Sa pagdaraos ng seremonya, nakita niya kung gaano siya ipinagmamalaki ng kanyang ama. Hindi rin naman niya inaasahan na aabot siya rito. Halos lahat ay bumabati sa kanya, pero wala roon ang isip niya. Nang matapos ang awarding ay nagpahangin muna siya sa labas. Kailangan na niyang pumunta sa susunod na probinsya kung saan sila madidestino ngayong gabi. Hoy babae, nilingon niya si Simon. Hey, ano nangyari? Napatingin siya sa berdeng damo na nasa kanyang harapan. Sinabi niya dito ang lahat pati ang kanilang annulment. At sinabi kong mahal ko siya habang may nangyayari sa amin. At umalis ako.
At hindi pa niya ikaw tinatawagan simula nang dumating ka dito? Napatingin naman siya sa oras. Halos lunchtime na. Nakita rin niya kung nakailang missed calls na ito sa kanya. 100 or so. Pinakita niya iyon kay Simon. Wala bang ibig sabihin yun sa'yo? Doesn't a call after usually the man? Look at him. He's the complete opposite. Oo nga at nakipagkita siya sa girlfriend niya. To tell her what? You don't even know. Umiling naman siya rito. Tapos na kami, Simon. Ibinigay ko na sa kanya ang kalayaan na gusto niya. Gusto ko na rin makapag-move on sa buhay ko. Paano ka nakakasiguro na ganoon pa rin siya? Base sa kwento mo, may pagkakataon na pwede siyang magbago. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Ibinigay ko na sa kanya ang lahat. Ngayon sarili ko naman ang uunahin ko. Hindi pwedeng sa kanya na lang iikot ang buhay ko. Ini-off niya ang telepono niya at ibinigay niya iyon kay Simon. Alagaan mo muna iyan. Pagbalik ko kukunin ko rin yan. At iniabot niya rito ang isang nakatuping papel. Sinulat ko yan ngayon bago ang ceremony. Naalala ko kasi mapupunta na pala kami sa probinsya mamaya. Ano ito? Isang sulat kamay. Kung sakaling alam mo, nangyayari ang mga bagay-bagay na hindi mo akalain, ibigay mo na lang ito kay Gael. Gaga, uuwi ka pa. A-attend ka pa sa unang fashion show ko. Nag-accept na si Marceline ng invitation ko. Mag-promise kang babalik ka ha. Isang misyon ang pupuntahan ko. Walang kasiguraduhan, Simon. Hindi isang bakasyon lang. Alagaan mo sila dad at mom. Stop it, Lucy. Natawa naman siya. Nais niya lang biruin ang kapatid. Pero iyon ang katotohanan, walang kasiguraduhan ang mga bagay-bagay. The province was a bit warm. Kahit na gabi na nang makarating sila sa lugar. Dumiretso sila sa pinakamalapit na kampo roon para mag-report. Sir, sumaludo siya sa general na naroon para sabihin ang magiging assignment nila. Ito ang una mong assignment bilang captain. Pasensya ka na, pero kailangan kong sabihin ito. Katulad ka rin ng iyong ama, pero ina-acknowledge kita bilang isang babae. At tulad ng kahit na sinong sundalo, nandito ka para gumawa ng sarili mong marka. Yes, sir. I know you are tasked to handle a more important one. Pero mukhang natunugan ng grupo ng target natin. Ang plano natin. Naglaylo sila. Good timing na rin at may medical mission na gagawin dito sa probinsya. Alam kong hindi ito ang inaasahan mo. Pero preparasyon na rin ito sa darating. Ano pong ibig ninyong sabihin? May magaganap na medical mission at dahil sa liblib at mabundok na parte ng probinsya iyon, kailangan ng mga medical volunteers ng seguridad laban sa mga rebelde. Darating sila bukas kaya maghanda rin kayo. Gaano po katagal? 6 months. Sobra pa iyon para makapag-insayo, makapaghanda kayo ng mga kasamahan mo. And after that, we proceed with the plan. That's all. Sumaludo uli siya bago umalis. Nang makabalik sila sa barracks, ay sinabi niya sa mga kasamahan ang assignment nila. Habang nag-aayusin ang mga gamit ay naalala niyang binaon nga pala niya ang binigay na susi ni Rusty sa kanya. Doon niya nilagay ang necklace change niya noon kung saan nakalagay ang wedding ring nila ni Gael. The key was small enough to look like a pendant. Tinago niya iyon sa bulsa ng uniform niya. She doesn't know why but somehow, she felt like the key needed to be with her all the time. Nang makahiga siya ay hindi agad siya dinalaw ng antok. Naalala niya ang pagdadala sa kanya ni Gael ng gatas gabi-gabi. Ang pananatili nito sa kanya gabi-gabi upang hindi siya dalawin ng bangungot. Pinikit niya ang mga mata at nagdasal na sana maging okay lang ang lahat. Kinabukasan naghanda na sila para salubungin ang mga medical volunteers. Sumakay na sila sa truck na dala ang supplies nila, habang sa kabilang truck naman ang mga volunteers.
Nang makarating sila sa airstrip, ay wala pa ang aircraft na may dala ng mga volunteers. Nilingon niya ang mga kasamahan niya. Mukhang kalahati sa mga hahawakan niya ay mga bagong sundalo. Napukaw ng atensyon niya ang isa, si Winnie. Nakikita niya ang sarili dito noong nagsisimula pa lamang siya. Bata pa nga ito tulad ng iniisip niya. Gusto kong maging katulad niyo, Captain. Wika nito sa kanya. Marami ka pang laban na kailangan mong lagpasan. Pero kung gusto mo talaga, bakit hindi ba? Nang lumipas pa ang halos 1 oras, saka dumating ang aircraft. Napigil niya ang hininga nang makita ang pangalan ng aircraft. It's El Hombre. Habang pababa ng eroplano ang mga pasahero, hinanap niya ang mukha ng gusto niya makita. All of them were out. Pero wala nang iba pang lumabas. Ito na naman ang puso niyang umaasa saglit. Nakita niya ang isang member ng doktor. It's Vincent. At isa pang naglalakad papunta sa kanya. Si Anika. Niyakap siya nito. Lucy! Tinapik niya lang ito dahil hindi naman sila pwedeng magyakapan tulad noong nasa club sila. Mukhang naintindihan naman ito at umayos agad ng tayo. Sorry ha, kayo ba ang makakasama namin? Tumango naman siya. Sa buong medical mission, yes. Mukhang may iba ka pang kasama ah. Tiningnan niya ang lalaking doktor na nasa likuran nito. Inilibot ni Anika ang kanyang mga mata. Napasigaw naman ito. Gusto ko lang naman tumulong sa tao. Bakit pati iyang asungot na yan ikasama ko? Natawa naman siya sa tinura nito. Looks like the 6 months will be very interesting. Sininyasan na niya ang mga kasamahan at tulungan ang mga volunteers sa mga kagamitan nila. Tumango naman si Dr. Vincent sa kanya. Mukhang pamilyar ka. Wika nito. Nasa club ako. Oh yeah. Ikaw si... Malakas itong sinika ni Anika at pinandilatan ng mga mata. Kaibigan. Ang ibig kong sabihin, kaibigan. Mukhang humihingi ng tawad si Vincent. Sorry. Ngumiti naman siya dito. In no time, handa na ang grupo nilang bumiyahe. The trip to the village more than an hour. Nang makarating doon ay sinigurado muna nila na walang umaaligid na rebelde. Naghanda pa ang mga ito ng simpleng salo-salo. Nang mapatingala siya sa langit, ay naalala niya kung paano nila tinitingnan ni Gael iyon noong magkasama sila. Napabuntong hininga siya at umiling-iling. Tama na ang pag-iisip niya kay Gael.